Church. Yan. So I know everyone excited for this coming December season. But before that, no, mag-enjoy sa November. Okay? And this November, though we don't have a certain topic, pero this November it encourages us to look upon the God's promises. And isa sa mga na learn ko na maraming nangyayari sa mundo. Maraming disappointments, maraming mga, especially sa government, no? Parang nakaka-turn off. Pero, despite of that, wag sana tayong mawalan ng pag-asa or faithfulness or yung faithfulness natin sa Panginoon. Okay? Kasi for sure, God will do something miracles or something good about it. And very, kumbaga sa topic natin, that's very relatable sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, before I begin, no, I just want to invite everyone to pray with me and let's start our service for today. Let's pray. Heavenly gracious, loving Father, we thank you again, Lord, for this day. Thank you, Lord, for this opportunity. Once again, nagkasama-sama kami to have this fellowship, Lord God, to praise your word, to glorify your word, and to sing adoration and praises to you, O God. Indeed, alam namin, Panginoon, bawat isa sa amin may pinagdadaanan, but singing you praises, Lord God, it gives us relief, give us comfort, give us the fresh revelation that you're always with us, you're always take care of us at all times. And Lord, today we praying, me as your servant, have mercy on me, God, na naway bigyan mo ko, Panginoon, ng lakas ng loob, ng clarity na ma-deliver ko ang salita mo at mabigyan ko ng justice ang mga bawat salitang bibitawan ko at magbibigay ng magandang katuruan sa bawat isa at magkaroon pa ng maigting na relasyon ang bawat isa sa amin sa pakikipagrelasyon sa iyo, O Diyos. Kaya naman, Lord, I pray for all of us right now. Give us the heart, a pure heart, a heart of teachable heart na sa bawat matutunan namin, Panginoon, ay ma-apply namin at may sa buhay namin ito sa bawat oras. Thank you, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo, pagpapala mo, at thank you sa protection mo na dinala mo kami dito. At pinapasalamat namin ang iyong pangalan, O Jesus, sa ngalan mo. Aming tinataas ang panalangin ito. Amen. Alright. So, today po, no, ang title po ng ating topic is about unwanted for a purpose. Yes, marami sa atin nakaka-experience ng mga unwantedness. Even ngayon sa situation natin sa government, di ba? Sino bang may gusto sa ganitong klaseng nangyayari sa gobyerno natin? No? Kaliwat kanan ang mga issues, kaliwat kanan ang mga scandals na nangyayari when it comes sa mga budget ng Pilipinas. Then, the same time, parang yung parang pinakamasakit sa lahat is ang dami sa mga kababayan natin, nakikita natin na naghihirap or na salanta ng matinding dilubyo kasi supposed to be na ipapagawa ng ganito, hindi na nagawa kasi binulsa ng iba. So, wala naman akong pinaparinggan at hindi po ako against sa nagbumuno ngayon or hindi rin po ako pro and anti ng ganito. Okay? Ito lang talaga, it's very disappointing minsan. Pero even from that unwanted situation, I know God's purpose prevails. At yun po yung konteksto natin ngayon, kung paano natin makikita ang purpose ng Panginoon, kung paano natin makikita ang redemption ng Panginoon through that unwanted situation. And for sure, alam ko, bawat isa sa inyo naka-experience ng ganyan. Yung feeling mo you're unwanted. Yung feeling mo you are rejected, you are alone. Ayan. Ako parang ganun. Minsan may mga ganun ako. Parang last week ata na-share ko. Parang feeling ko, I feel so unwanted. I feel so, ganyan. Lalo na kapag, hindi ka naman sa inaaway si Pastor dito sa Palvit, no? May mga panahon kasi na parang feeling mo na you wanted some care. Pero busy man siya. Siyempre, may mga ginahimo sa simbahan, no? Parang feeling ko, ako lang ni, good, parang, hala, marag dili lagi ko ganahan sa akong bana na,
ubtan ko kung asa ko moadto. So, I feel so alone sometimes. Pero, again, hindi hindi ko po siya sinisaran. Talagang may mga ganun ang mga babae. May mga special needs tayo or attention na minsan hindi napapansin ng mga partner natin. Para maniwala kayo, magtanong po kayo sa ibang may asawa na. Hindi ko lang po personal. I think most of us can relate. So, ang text mo natin, again, balik tayo sa ating topic. Ang text mo natin is from Genesis 29:16 to 26, or 27 rather. So, this is the story of the love triangle na kung saan ang story ni Jacob. Hi, Jacob. Ibang Jacob po ito sa Bible. Si Jacob, si Leah, and si Rachel. Maybe some of you know the story of these three. This is the love triangle na kung saan makikita natin na may matinding, because ito lang yung love triangle na may lumabas na maganda. Okay? Though masakit, may mga kasakitan, may mga heartaches, may mga disappointments, ganyan. Pero ito yung love triangle na may purpose ang Panginoon. And this love triangle, no, syempre, kita, as in the part of a relationship, di ba, it's an unwanted situation. Kinsa may gusto na sa relationship may ka-love triangle. Hindi yung si Jesus ha, ibang love triangle, the other woman or the other man. Di ba wala? Kay unfair. No? Pero syempre, dapat kita as a Christian, sa mga may karelasyon, yung mga asawa dyan, no? Dapat love triangle din talaga tayo. Pero ang ka-love triangle natin si Jesus. Okay? So, let's continue the story, no? Now, Laban has 2 daughters. Ito, may 2 anak si Laban at ang yun nga, ang pangalan ay si Leah, which is the older one, and Rachel. Leah has a weak eyes, but Rachel had a lovely figure and was beautiful. And Jacob was in love with Rachel and said, I'll work for you for 7 years in return for your younger daughter Rachel. And Laban said, it's better that I give her to you than to some other man. Stay here with me. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only few days to him because of his love for her. Wow, no? Sarap, no? Sana ganon. Then Jacob's sana all, na lang, no? Si Rachel haba ng hair. So, continue tayo. So, Laban brought together all the people of the place and gave a feast. But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob. And Jacob made love to her. And Laban gave his servant Zilpah to his daughter as her attendant. When morning came, there was Leah. So Jacob said to Laban, what is this you have done to me? I've served you for Rachel, didn't I? Why have you deceived me? So galit si Jacob. Then Laban replied, it is not our custom here to give the younger daughter in marriage before the older one. Finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also in return for another 7 years over. So, okay, no? May explanation tayo, wag muna kayo magugulat, ha? Mag-explain tayo just when it comes sa polygamy na yan, okay? So, continue muna tayo. Ang background na ating story is about si Jacob. Si Jacob po is anak ni Isaac. At may kapatid po siya, si Esau. Kambal po sila. Yun nga lang, si Esau ang panganay, si Jacob ang pumangalawang lumabas. So, definitely, ang birthright mapupunta kay Esau. Pero syempre po, though na-predict naman talaga yan, before that, na ang younger ay ang magsiserve sa older one, pero may mga ginawa kasi si Jacob at yung mama niya na hindi rin loko or hindi rin pleasing sa eyes ng Panginoon. So, ang nangyari, ninakaw ni Jacob ang birthright ng kuya niya. So, sa sobrang galit ng kuya niya, ayan, pinagtangkaan siyang patayin. At hindi naman pagtangkaan talaga kasi hindi pa naman sila nag-abot. Pero nag-threat si Esau na papatayin niya ang kanyang kapatid, si Jacob. So,
as Jacob, no? Kasi maliit lang si Jacob, malaking mama si Esau. So, lumayas siya sa kanila at nagpakalayo-layo. At doon niya, sa pagpakalayo-layo niya, doon niya nakilala muna si Rachel. Ayan. Si Rachel po ay since malakas siya compare sa kanyang ate, siya yung pinapa-attend sa mga flock nila. So sa pagkikita nila, ayan, sa isang balon, ang kanilang tagpuan, unang tagpuan, ya. No? Sa balon po kasi doon sa lugar nila, may tinatakpan po yan ng malaking bato. Para po, syempre ang balon hindi naman po siya yung mataas na talagang hanggang doon, mababa lang. So definitely may mga possibility na may mahulog na mga flock, may mga mahulog na kung ano-ano dyan, kaya tinatakpan ng mabigat na bato. So, si Jacob po, since dun sila nagkita, tinulungan niya si Rachel na matanggal ang bato. Then, the story goes on at papunta sila dito na hiningi ni Jacob ang kamay ni Rachel. But before that, backward ulit tayo doon sa story na yon. One night, yung nasa wilderness pa si Jacob, na-encounter niya ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Yes, nanloko si Jacob, niloko niya ang kanyang tatay at ninakawan niya ng birthright ng kanyang ama, ay ang kanyang kapatid na si Esau. Pero ang Panginoon ay totoo sa kanyang mga pangako. Pangako niya sa descendant ni Jacob na si Abraham. So Genesis 28:12, Jacob had a dream. And this dream is sinabi dito, he had a dream in which he saw the stairway resting on earth with its top reaching to heaven, and the angel of God was ascending and descending on it. And the story goes on as there, sa verse 13 to 15, there above it stood the Lord, and he said to Jacob, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you your descendants and the land which you are lying. Your descendant will be like the dust of earth, and you will spread out the west and to the east, to the north and to the south. All people on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back in this land, and I will not leave you until I have done what I have promised you. So dito po, sa panaginip niya, nakakita daw po si Jacob, ganyan. Isang hagdanan na kung saan ang mga anghel pumapababa at pumapaakyat. At doon niya nakita na itong lugar na ito ay isa tong pintuan o isang malaking gate papuntang langit. Kaya naman binansagan ito ni Jacob na Bethel, na before it was the place called Luz. So ano ba tong mga pinangako ng Panginoon kay Jacob? Himay-himayin natin, no? Ang pangako po ni Lord kay Jacob, una, I will give you and your descendants the land on which you are lying. Since nasa kanya na po ang birthright, na which is actually intended naman talaga sa kanya ang birthright, ito yung mga isa na na-receive niya mula sa Panginoon. Na papalawakin or papadamihin ang lahi ni Jacob. Na kung saan yung kanyang hinihigaan, ang lupa pala, kung kanyang hinihigaan ay mapapasa kanya. And pangalawa, your descendants will be like the dust on earth, and you will spread out to the west and to the east and to the north of the south. So, isa sa mga binigay sa kanyang promises ng Panginoon is papadamihin ang kanyang lahi. No? Na parang alikabok sa sobrang dami. And then third, isa sa mga pangako ni Lord kay Jacob, all people on earth will be blessed through you and your offspring. Then fourth, I am with you and will watch over you wherever you go and will bring you back in this land. Ayan, isa sa mga pangako sa kanya ng Panginoon na kahit saan ka pumunta, naririyan ako at ipababalik kita sa lupa ng pinangako ng Panginoon kay Abraham. Then last, I will not leave you until I have done what I have promised you. So,
Church, no, ang ganda ng mga promises ng Panginoon kay Jacob. Actually, itong promises na to, binigay to sa mga descendant ni Abraham. Though kita, dili man ta descendant, Gentiles man ta, pero somewhat, since we are co-heirs of in Christ Jesus, somewhat we can claim of promises of the Lord, especially that I will not leave until I have done what I have promised you. So may mga kanya-kanya tayong binigay na pangako ng Panginoon. But after Jacob wake up from that sleep, no, he thought that surely the Lord is in this place and I was not aware of it. Then how awesome in this place, this is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. So early next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set up as a pillar and poured oil on top of it. And again, sinabi ko, yung place na kung saan pinakitaan siya ng Panginoon was called the place of Bethel. And the city used to be called Luz. So because of that, no, because of the vision na nakita ni Jacob and the promises na na-receive niya, merong vow din ginawa si Jacob. Na makikita naman natin to sa Genesis 28 verse 20 to 22. Na saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat, clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pilot will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. So, yun. So, yung story na ito is patunay na ang pangako ng Panginoon o ang purpose ng Panginoon sa iyo ay naririyan at hindi yan naalis. At back tayo dun sa story na nakilala na ni Jacob, si Rachel. At syempre, as the scripture says, no, may bit-bit na pangako si Jacob. At nakita niya na ang babaeng pakakasalan niya. Unfortunately, hindi niya nakuha agad yun. At ang kagandahan kay Jacob, since kilala siya, actually, I think ang kamag-anak ni Laban, yung parents or yung tatay ni Rachel at ni Leah, is cousin ata. Or cousin nga ni Rebecca, yung nanay ni Jacob. So, during that time, uso po kasi yung ganun type of marriage. Yung parang pinsan lang, anak ng pinsan. Kasi po, isa yun sa mga pinag-uutos ng Panginoon na huwag silang magpakasal sa ibang lahi. Kasi, kumbaga, parang pinagbabawal yun ng Panginoon during their time. Kasi nga, kapag pakasal sila ng ibang lahi, kung ano yung Diyos-Diyosan ng ibang lahi na yun, madadala sa kanila. Which is, ganun ang nangyari sa bansang Israel. Kaya nagkaroon ng time ang bansang Israel na pinarusahan sila ng Panginoon. Because of that. Isa sa mga cause yun. So, again, no, yung love story, yung situation ni Jacob, from the very beginning, is somewhat unwanted na. Why? Kasi, nanganib ang buhay niya because of the deceit na ginawa niya. And pangalawa, eto na. Yung nagkaroon siya ng asawa na hindi niya mahal at syempre, pinurso pa rin niya ang mahal niyang si Rachel at yun din, nagkaroon sila ng love triangle. And for 14 years po, talagang nagtrabaho si Jacob kay Laban para lang mawin ang heart ni Rachel. No, amazing talaga, grabe talaga yung pagmamahal ni Jacob. Sana all na lang talaga. So, again, maraming stories sa Bible na somewhat hindi natin maintindihan why God allowed that to happen. And one of these before, no, hindi ko magets why God allowed na ma-deceit siya ng kanyang uncle at eventually magkaroon sila ng marriage into a love triangle. And alam niyo po, no, sa scenario na iyon,
doon natin makikita ang kagandahan na kung paano nag-move ang Panginoon sa buhay nila Leah, ni Rachel, at ni Jacob. And before we dive into the lesson, ang pamilya po ni Jacob ay lumaki naman talaga. At through Jacob, doon lumabas ang 12 tribes of Israel. Kung saan, doon yung, kumbaga, ito yung mga lahi, iba't ibang lahi na bumuo sa bansang Israel. At ang mga anak ni Leah ay sila Reuben, then si Simon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, at ang nag-iisang babaeng nilang anak na si Dina. Then, syempre, sa story din natin, na si Leah, since she was the unwanted wife, nakita ng Panginoon Diyos ang suffering niya. At kaya naman, biniyaan siya ng maraming anak. At because of that, nagsiselo si Rachel. Yes, she was loved by Jacob. She was loved by Jacob. She was deared by Jacob. But dahil sa kawalan niya ng anak, ang feeling niya, he's unworthy. Kasi po, nung araw na yon, ang pagkakaroon ng anak ay parang simbolo ng marriage nyo. Simbolo ng kalakasan ng marriage nyo. Pero siya, as barren, grabe ang selos na nararamdaman niya towards Leah. And because of that, because of that, Rachel allowed her servant na si Bilhah na makisiping sa kanyang anak, ay sa kanyang asawa para magkaroon ng anak. Para sa redemption niya, na parang at least maging worthy man lang kung hindi ako magkaanak. At least yung servant ko, magkaanak, feeling ko, akin na. Kasi pag-aari niya yun servant niya yun Then, because of that, nakita nakita ni Leah. So, ang ginawa din ni Leah, inano niya rin yung servant niya kay Jacob. Kaya dumami ang anak ni Jacob. But, the good thing is, the Lord remembered Rachel. And according to Genesis 28 to 22 to 24, then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. And she became pregnant and gave birth to a son and said, God has taken away my disgrace. And she named him Joseph and said, may the Lord add to me another son. So, kung himahimahin natin to, si Leah po nagkaroon ng 6 na anak. Okay? Doon sa servant ni Rachel, nagkaroon siya ng 2 anak. So, 8 na. And doon sa servant ni Leah, nagkaroon din siya ng 2 anak. And last, kay Rachel, nagkaroon din siya ng 2 anak, si Joseph and Benjamin. At ang ganda po ng story ni Jacob, maybe some of you, favorite ang story ni Jacob, ni Joseph. Joseph the Dreamer. Ako din, favorite ko rin yung story ni Joseph the Dreamer. Pero because of that, mayroong conflict. And their situation is very, kumbaga, emotionally draining. Bakit po? Siyempre, sa isang pamilya, magkakapatid nga sila. Pero dahil since iba-iba silang nanay at ang tatay ay may favorite na asawa, which is si Rachel, nagkaroon din po ng conflict between the kids. Kaya doon po yung kwento ni Joseph, the dreamer, na aside from the dream that he had, din sila, siyempre parang kumbaga nakita nila kung paano tinitreat ng tatay nila ang nanay nila. Which is magre-reflect din talaga sa magkakapatid. And ganun po ang senaryo ng buhay nila. Pero di ba kung iisipin natin, parang ang gulo. Kasi eventually, mismo yung mga anak nag-away-away at yung mga anak tinangkapang patayin ang isa nilang kapatid. And that's kumbaga sa mga pamilya natin ngayon, kumbaga sa standard ng pamilya natin yan, parang it's total chaos. Pero what we can learn upon their story is, first, God uses imperfect people for His special purpose.
Jacob and Leah and Rachel was the flawed individual. Hindi po sila perfect. Like what I've said, though maganda si Rachel. Maganda, ano yung sinabi kanina? Maganda ang pangangatawan at maganda, beautiful. Pero, hindi naman magkaanak at first. At nagsiselos siya. Pangalawa, si Leah, fruitful nga ang womb niya, pero hindi siya, sabi natin siguro, hindi siya ganun ka-pleasing, may malabo pa yung mata, at hindi siya nakaka-receive ng magandang pagmamahal or maayos na pagmamahal sa asawa niya. And Jacob, yes, a deceitful one, no, was still used by God and used their life to fulfill the covenant and the promises na ginawa ng Panginoon to establish the nation of Israel. And this passage, no, not just focuses on focuses on only the three characters, pero kung tutusin, kung babasahin natin ang Biblia, kung babasahin natin from cover to cover, makikita natin na maraming tao or characters sa Biblia na ginamit ng Panginoon na may mga imperfections. Si Moses, bulol, di ba? At nakapatay. Who else? Si Paul, persecutor ng mga Christians, Jews, mga follower ni Christ. And yet, ginamit ng Panginoon. Si Peter, magagalitin. Dininay pa si Christ. And yet, ginamit ng Panginoon. And that's how the glory of God lumalabas, no? Sa bawat isa sa atin. And even because of our imperfection, everything made perfect through Christ Jesus. Actually, isa lang naman talaga ang character dyan sa Bible na perfect na talagang walang bahid. Si Jesus lang. And good thing, no, through Him, kahit na imperfect tayo, we are able to experience the perfectness of the Lord. Ikaw, ako, ganyan, different. May kanya-kanya tayong weakness. But because of His power, no? Because the sufficiency of the Lord Jesus, our weakness become our strength sa mga darating na araw sa buhay natin. Kaya nga parang na-amaze ako sa sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 12:19. But he said to me, no? He said, ito, talagang ni Lord na, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. So, church, don't box yourself in your weaknesses, but allow these to lead you in God's divine calling sa buhay mo. Sa buhay nila Leah, no? Hindi mo maintindihan bakit nangyari kay Leah yun. Actually, si Leah, hindi man talaga siya kontrabida sa love triangle nila ni Jacob. Both of them, silang mag-asawa, hindi sila kontrabida. Kasi nung panahon na naaral ko pa tong yung hindi pa ako masyado kay Lord, iniisip ko, ano ba naman to? Parang si Leah, panira talaga ng love team nila no? Kung nanonood ka ng mga teleserye, mga movie, ganyan, maiinis ka kay Leah. Kasi panira siya. Pero, mind you po, no, hindi po siya kumbaga parang may purpose kung bakit nangyari ang mga bagay na yan. Number 2, ano yung natutunan natin doon sa story nila Jacob? Okay, deception has consequences. Yes, Jacob was deceived. But he deceived his father. So, Jacob also was deceived by his father-in-law, Laban. So, in this situation, no, ang nangyari kay Jacob, mirrored himself sa ginawa niya sa kanyang kapatid at kuya. And this passage, this story reflects us what we sow is what we reap. And again, no, sinare ko po sa inyo kanina na dineclare na actually talaga ni Lord na si Jacob ang magiging, kumbaga ang magdadala ng birthright ni Isaac. Kasi sinabi na nga sa Genesis 25:3 na the older will serve the younger. But unfortunately, Jacob and his mother Rebecca choose
a way na kung saan dinisib nila ang kanilang tatay o ang kanilang padre de pamilya na si Isaac. Kasi hindi natin alam kung anong plano ni Lord supposed to be, pero pinangunahan nila. Kaya nga minsan tayo, marireceive naman sana talaga natin yung pangako ng Panginoon eh. Kaso lang, meron tayong attitude. No? Lagi tayong atat. Atat na umatake. Nagmamadali tayo. Hindi tayo makapag-antay sa tamang panahon, sa tamang timing ni Lord. Pero sige lang, gawin na natin to kasi ito na, pak. Kumbaga parang, let's strike when the iron is hot. Ganun agad, without acknowledging the promise of the Lord, without consulting na ito na ba ang right timing, ito na ba yung tamang, Lord, ito na ba talaga yung tamang panahon? Ito na ba talaga yung tamang tao? Kasi kung example lang, pinangakuan ka ng Panginoon, bibigyan na kita ng partner. Since atat na atat ka, kasi alam mo, bibigyan ka ni Lord ng partner, wala ka na, hindi ka na hindi mo pinalo yung supposed to be standard na binibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi alam mo, bibigyan na, ito na siguro talaga yung Lord. Kasi sabi mo na ito na yun eh. Ito na. Hindi na, wag na patumpik-tumpik ma. No? Kara-kara na agad to. So, yun na. Nagkamali na. So, kumbaga parang, the promises of the Lord is always available for us. The promise of the Lord was given before we born. All we have to do is to be more discernful. When is the right timing of that? Okay? And pangalawa, doon, sub-point doon, what we did in the past or what we are doing has its own consequences or reaction. Parang Newton's third law lang yan eh. Yung fundamental law of motion. Kapag may ginawa ka na action dito, definitely magkakaroon ng chain reaction or magkakaroon ng result. No? Well, di ka naman pwedeng, for example, ito. Di ba? Pinadyak ko lang yung paa ko. Anong reaction ng kahoy? Tumunog. Ganun po, lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ibabaw, may certain reaction. Though hindi naman natin nakikita to, pero nagre-react. Kaya nga parang it's a reminder for us na be careful din sa mga ginagawa natin, sa mga sinasabi natin. Kasi might as well na magulat ka na lang, may dumating na pala na reaction na parang boom, nabasuka ka na. Alright? So, number 3. Favoritism causes conflict. Ayan. Ito, tag dito? Guilty ako dito, favoritism. Alright? Sige, saka ko na kwento. Jacob clear favoritism toward Rachel created strife within the family. Kasi showing how favoring one person over another can lead to pain and conflict. Tama po ba? Kasi nung araw po, uso na talaga ang favoritism. At until now din naman kaya nga 'di ba sabi ko guilty ako. Kasi one time, kinausap ako ni Nasha. Mama, you don't love me. How would you tell that? How would you say that you don't love me? You always hug Pablo. You always ask me to go out because Pablo is sleeping. You always kiss Pablo. You always, kinakandong ko daw si Pablo. Parang lagi na lang daw si Pablo. Parang, hindi kaya anak? Denial pa ako. Pero kasi syempre, hindi ko pala napapansin na parang somewhat, tayo mga nanay, minsan nagde-deny pa tayo, pero sila pala yung mga bata or yung mga anak natin ang nakakakita ng katotohanan. And ako somewhat, na-review ako doon. Okay, sorry anak, ganun na lang ako, sorry anak, pero di ba love naman kita? Sabay bawing ganun Di ba, binilhan kita ng ganito. Inaayusan kita ng buhok. Love kita, hindi. Love. Gyapon, safe gyapon ang inahan. Pero somewhat, para ma-realize ko, oo nga, baka masyado na akong, kumbaga, na yung time ko mas more nakafocus kay Pablo. Kaya ng anak ko yun. Okay? So, balik tayo. Yun po ang nangyayari sa kanila. Since, sa panahon nila,
inallow ni Lord ang polygamy. Kasi during that time, the primarily reason why the Lord allowed polygamy in the Old Testament is due to its role in providing for women an ancient patriarchal societies, fulfilling the need to be fruitful and multiply, and reflecting to gradual revolution of His will. Kasi sinabi ng Panginoon di ba? Subdue and multiply the earth. So since nagsisimula pa ang Israelites during this time, so nangyari ang polygamy. At ngayon, hindi na po siya pwede, polygamy. Isa lang po ang partner natin. Isa lang po magiging asawa natin. Nung panahon lang po iyon ng Panginoon, ng Old Testament. Okay? So, para maparami ang lahi nila. Since ganun nga ang nangyari, inalaw nila ang polygamy, syempre, as a husband, may favorite talaga silang partner. At yun nga, kay Jacob, ang talagang favorite niyang partner, ang favorite niyang asawa ay si Rachel. And because of that, favoritism, nagkaroon po ng conflict ang pamilya nila. Kung mapapansin nyo sa atin, again, yung kwento ko about kay Nasha, because of that, nagkakaroon ng problema ang emotion ni Nasha. Nako-question niya tuloy sa sarili niya, kahit maliit pa yung anak ko, parang nako-question niya na ako, or yung sarili niya, kung mahal ko ba talaga siya. Ramdam niya sa magkakapatid. For sure, yung may mga magkapatid dito, may mga favorite din kayong mga kapatid. 'Di ba? Because of that favoritism, kayo, yung ibang kapatid mo, nagkaka-conflict, nag-aaway-away. At ganun po ang effect ng favoritism. Kaya ang Panginoon, though nagbibigay ang Panginoon ng favor sa isang bansa or sa isang lahi or sa isang tao, pero wala siyang pinapaboran na tao or isang bansa lang. Yung favorite lang talaga niya. Wala siyang ganun. And according to James 2:9, but if you show favoritism, you sin. Sabi ng Panginoon, and convicted by the law as lawbreakers. We are to be impartial and fair in dealing with people, and God is very serious about how we are to others because God is impartial. So, hindi gusto ng Panginoon ang partiality. Gusto niya, mapakita natin na kahit paman, especially kahit paman, may isang tao na, for example, may pumasok sa simbahan, kahit pa man na tong tao na to, madungis ito, na parang hindi, alam mo yun, or pero dapat i-receive pa rin natin siya. Hindi tayo maging impartial lang sa mga mayaman, sa mga gandang postura, pero sa lahat, magpapakita tayo ng pagmamahal. Kasi through that, doon natin mapapakita din ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi si Jesus Christ, di ba, I guess na-remember nyo yung last week ata na preaching, si Jesus Christ, di ba, sinabi niya doon sa woman, a gentle woman, yung about sa humingi siya ng tulong na pagalingin ang anak niya. Tapos sinabi nung gentle woman, di ba, miski naman ang mga aso, nakakakain ng mga tira-tira, nakaka-receive pa rin ng blessing. Bakit parang kahit ganun na lang, partial blessing na lang ibigay niyo sa akin. Pero hindi si Lord. Hindi siya nag-partial blessing lang, hindi siya nag-partial healing lang doon sa anak ng Gentile. Pero completely binigay niya ng kagalingan. So ganun ang Panginoong Jesus. At ganun din ang gusto ng Panginoong Jesus sa atin. Na huwag tayong magkaroon ng favoritism. A certain people, a certain ethnic, a certain skin color, dapat wala. Totally love lang ng Panginoon ang mabibigay dapat natin sa ating kapwa. Number 4, lesson that we learn. God sees and blesses the overlook. Yes, God saw Leah's rejection by Jacob and honored her by blessing with children, including the firstborn son, while she found contentment in her relationship with him. Si Leah po, again, was overlooked or unwanted wife ni Jacob. And through that, Leah
was, sa una pa lang, hindi na talaga parte ng plano ni Jacob si Leah. But God has its own fulfilling plan. Because of that, because Leah experienced to be overlooked, to be discarded, to be neglected, o ma-reject, God is the one who gave Leah the compassion and the care na hindi niya nare-receive sa asawa niya. Kaya nga, dumating sa point ng buhay na binigyan si Leah ng anak. Kasi ang first four na anak ay galing kay Leah, which is si Reuben, si Simeon, Levi, and si Judah. And last, nung si Judah, yung parang before siya nabuntis ulit, yung ika-fourth niya, dun niya nasabi na from Genesis 29 to 35, praise niya ang Panginoon na she conceived again, and when she gave birth to a son, she said, this time I will praise the Lord. So she named him Judah. Then he stopped having children. So nag-stop yung kanyang bunda, mabuntis ulit after kay Judah. Pero bumalik naman din ulit yung kanyang pagbubuntis. Kaya nagkaroon pa ulit ng dalawa, which is si Issachar at Zebulun. Okay? So, balik tayo. Kung iisipin natin talaga, hindi naman talaga kontrabida si Leah sa love story. Kasi hindi siya plano ni Jacob, pero plano siya ng Panginoon. So, marami sa atin na may makanya-kanya tayong plano sa buhay. May kanya-kanya tayong freedom to choose kung sinong mapangasawa natin. Kaso lang si Lord, iba ang plano eh. Gusto ni Lord si Leah sa kanya eh. So, talagang inano ni Lord na, hindi, kailangan pakasalan mo rin si Leah. Though, parang ang nangyari is deceitful nga nangyari because between Jacob and Laban, pero may plano si Lord kay Leah. And knowing po, Leah, again, neither of them, Leah and Rachel, was a kontrabida in that story of the love triangle story. But the truth is, neither of them is a kontrabida, but both of them was only a victim of love. No? Love na minsan, kapag hindi natin na-handle ng maayos, talagang nagiging biktima tayo. And sa totoo lang, both of the sisters, shared a significant heartache. Nasasaktan din po si Leah, nasaktan din po si Rachel because of that. And, syempre, hindi naman talaga nila kasalanan in the first place eh. Kasi ang talagang pasimuno is yung tatay eh. Gimanipulate ng tatay. Na kung pwede naman sana, siguro, hindi pwede. Sana simula pa lang nung sinabi ni Jacob na, magsuserve po ako ng 7 years sa inyo para mapakasalan ko si Leah. And sana sinabi na agad ni Jacob on the first hand pa lang na, before mapakasalan mo si Leah, dapat mauna muna makapag-asawa, si Rachel, mauna muna makapag-asawa si Leah. Pero hindi eh. Niloko niya si Jacob, gimanipulate niya ang situation. Kaya tuloy, ang nangyari, nasaktan tuloy ang bawat isa. At ang sa story po, si Leah po, actually, again, hindi siya kontrabida. At even to her situation, she never mocked God. Hindi niya question ng Panginoon. Kahit pa man na nanay na siya ng mga anak ng lalaking mahal niya at hindi siya minamahal, hindi siya nagreklamo sa Panginoon. He never niyang inaway din ang kapatid niya si Rachel. Never niyang inaway, walang sinabi din sa Bible na inaway niya ang asawa niya, o may inaway siya, nagtatatalak siya, walang ganon. What Leah did, he's just remained silent. Pray to the Lord. Praise the Lord nung nagkaroon siya ng mga anak. And remained faithful as a wife ni Jacob. Isang beses lang po na nagkaroon sila na encounter ni Rachel, yung parang nasumbatan niya si Rachel, is yung sa mandrake plant, yung nakahanap yung anak ni Leah na si Reuben ng mandrake plant, which is symbolizes fertility plant. Humingi si Rachel, pwede ba ako makahingi ng mandrake plant sa anak mo na si Reuben? Doon parang nag-flare up lang, kaisa lang si Leah na,
Hindi pa ba enough na yung parang inagaw mo na yung asawa ko, gusto mo pang agawin yung mandrake ng anak ko? Parang yun lang yung encounter nila, isang beses lang. Pero never nag-retaliate si Leah. At ang good thing dito, no, sa story about Leah, all of mostly of the women kumbaga feels the way what Leah feels. Feel unwanted, ignored, abused some neglected. Kaya nga sa story ni Leah, wag dapat tayo mawala ng loob kapag nakakaranas tayo ng ganito sa buhay natin, especially in our marriage din. Siguro, boses ako ng mga kababaihan ngayon. Joke lang. So, when it comes to our marriage as well, even mga single ladies, no, sa mga magulang nila, if you feel that way, even sa mga lalaki na rin, sige, damay ko na rin kayo. Yan. If you feel that way, na nawawalan kayo ng loob, na feeling nyo neglected kayo, nireject kayo, alone kayo, no, not belong, may nakalimutan ko pa yung ibang term, ng mga kabataan term. Don't lose hope, because in those times or in that season of your life, there's one persona na kung saan minamahal ka pa rin, tinatanggap ka pa rin, inaalagaan ka pa rin, tinitake care ka pa rin, which is our God, the Lord Jesus and the Holy Spirit. That's a blessing, knowing that. Kaya nga, sa buhay ni Leah, yes, he felt alone, neglected by his husband. Pero po, mind you, through Leah, lumabas ang dalawang isa sa pinaka-importanting tribe sa Israel. The Levi and si Judah. And you know what po? Judah is Judah is the ancestral or parang lahi ni King David. Na kung saan ang mga lahi niya, head priest, at ang mga lahi niya, mga royal priesthood and royalty. So ganun po nagplano ang Panginoon sa buhay ni Leah. Binigyan si Leah ng ancestral honor na hindi na-receive ni Rachel. At yung honor na yun, no, profound and lasting honor, that she became the matriarch of the nation of Israel. Yun nga, through the son niya na anak ni si Levi at si Judah. And number 2, na nangyari kay Leah, during her death, he was given an honor in her death. Bakit po? Kasi si Leah po, sa mga naging asawa ni Jacob, si Leah lang po ang nailibing na kung saan sa libingan nakasama niya ang mga ancestral family nila na doon nilibing sila Abraham, sila Rachel, sa Isaac, no, ang mga magulang or lolo ni Jacob, at doon din nilibing si Jacob. Kasi si Rachel po, namatay po siya sa panganganak kay Benjamin. So, untimely death ang nangyari po kay Rachel. And because of that, syempre, malayo sila kung saan ang lugar na pinaggalakan nila Abraham. So, alam nga, bitbitin pa nila ang crops, di ba? Mangangamoy na. At saka may ibang tradition ang mga Israelites when it comes to taking care of a dead body. So, may nilibingan na lang din sila isa. Pero somewhat, naging monument din daw yung area na yun. Pero, hindi niya na-receive ang the same honor na na-receive ni Leah. So, what we can learn about in this sa situation ni Leah, in your unwanted situation, in your loneliness, in your pagiging alone mo, God is doing something in your life. Kaya nga, kapag hawakan mo lang yung promise ng Panginoon, kasi may miracle na hinahanda ang Panginoon sa buhay mo. May honor na hinahanda ang Panginoon sa buhay mo. Okay? Then last, number 5. Sometimes through the unwanted situation comes great redemption. So, in this narrative po, no, ini-encourage tayo na maniwala tayo sa plano ng Panginoon. Even it's difficult to see
Kasi parang ang labo, Lord, eh. Parang feeling ko, ito talaga ang tamang way. Ito talaga yung tamang gawin. Pero sa story ni Leah, pinapakita sa atin na mag-focus lang tayo sa Panginoon. Pangit man yung sitwasyon natin ngayon, nasasaktan ka man ngayon, nahihirapan ka man ngayon, but the Lord sees it all. And the Lord will be the one who blessed you. And even you feel overlooked, even you feel unwanted, the Lord sees you and wanted you. Kaya naman, through Leah's faithfulness, God made her from unwanted to honored. At ganun po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya natin no, sa story ni Leah, parang, Talaga ba talaga, Lord? Kasi balik tayo sa genealogy ng buhay ni Jesus. Through kay Leah po, sa anak ni Leah na si Judah, lumabas ang Misaya na si Jesus. And through Leah po, sa anak ni Judah, lumabas both of the parents, parang patunay ba, both of the parents, si Joseph, yung earthly parents ni Jesus Christ, si Joseph and si Mary, galing po sa lineage ni Judah. So, think about that. Why God allowed that polygamy? Why God allowed to deceive by Jacob? Na alam naman ni Lord na masasaktan lang yung dalawang babae. Because alam ng Panginoon, planado ng Panginoon, na through Leah, through His faithfulness, i-honor kita, sa'yo ko ilalabas ang tagapagligtas ng mundo. But, also, again, kay Rachel din, through Rachel, lumabas si Joseph. At si Joseph po ang ginamit ng Panginoon para iligtas ang Israelites during the famine. Na kung saan naging kanang kamay si Joseph ni Pharaoh sa Egypt. So, 'di ba, those situation, kumbaga parang isipin mo, Lord, ang gulo, Lord, ang hirap intindihin. Pero kung kakapit ka sa pangako ng Panginoon, kakapit ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, makikita mo yung purpose. Bakit nahihirapan ka ngayon? Bakit nasasaktan ka ngayon? Bakit yung feeling mo unwanted ka ngayon? Because the Lord has a purpose in it sa buhay mo. And before I end, let me share to you the two women. Ito, na-amaze lang ako. Though hindi ko man napanood yung story nila, pero gusto ko siyang panoorin sa Netflix. One of the woman na-appreciate ko is si Rosa Parks. Si Rosa Parks is a black woman. And syempre, because she is black, during that time, 1950s, something ganyan, there was, kumbaga parang nagkakaroon ng racist during that time. Kasi sa Amerika, hindi nila tanggap ang mga itim. So, sa kanila, ang mga puti ay kumbaga higher ang kumbaga status sa buhay. And ang mga itim is just slaves. And one night, after came to work, pagod na pagod si Rosa Parks. At si Rosa Parks po, sa sobrang pagod niya, syempre, meron yan sa bus. Meron yan, white men, white people, tapos black people. Nakaseparate yan sa bus. Meron yan siyang parang cordon dyan na nakaseparate. May sumakay na white men. So, wala siyang maupuan. So, si Rosa Parks, nasa front siya sa mga black men. So, ang ginawa ng driver, pinapaalis siya, umalis ka dyan. Kasi may space sa kanya pwede naman sanang tumabi. Pero since meron ngang di ba? Meron ngang racism. So ayaw tumabi ng puti. Pinapaalis niya, pinapatayo niya si Rosa Parks. Napagod at siyang uupo sa kapalit niya. May cordon nga Sabi, gano'n siya, may cordon, namin na tong part na to. Bakit mo ako papatayuin? Hindi. Nilipat yung cordon. Ayan. Part pa yun din nila. So, walang nagawa si Rosa Parks. Though, gusto sana niyang bumigay na lang, pero pinaglaban niya ang kanyang sarili. Pinaglaban niya yung karapatan niya. Pinaglaban niya kasi alam niya na tama siya. Na dapat hindi niya to nararamdaman. And because of that, Rosa Parks was arrested for civil disobedience.
Pero alam niyo po, kahit pa man siya na-aresto, kung iisipin mo, no, ang unfair naman, Lord, wala naman ako ginawang mali eh. Umupo lang ako sa karapatan ko at nanindigan lang ako sa kung anong nararapat sa akin. Pero bakit inaresto pa rin ako? Bakit ganito pa rin ang naging treatment sa akin? But because of that, yun ang naging simula na umusbong ang civil rights movement ng mga Black American. Na tulad nila, ang mga white American ay may karapatan din sa mga benepisyo at sa mga rights na natatanggap ng mga puti. And through that, no, nagkaroon ng equality ang bansa sa pamamagitan din also ng tulong ni Martin Luther Jr., yung Black American. And upon searching about Rosa Parks, no, believer din pala siya. At isa sa mga quote na sinabi niya doon, no, you must never be fearful about what you are doing when it's right. Yes. Hindi pala dapat tayo matakot or mawalan ng loob, ma-discourage, basta alam mong tama ang ginagawa mo. Basta alam mong tama at sinasabi sa'yo ng Diyos na gawin mo ito. Hindi ka dapat matakot. And another thing that she says, no, since I have always been strong believer in God, I knew that He was with me and only He could get me through that next step. Her faith sa Panginoon ang tumulong sa kanya manindigan sa kung anong tama. And her faith, no, sa Panginoon ang nagbigay sa kanya ng courage para lumaban sa baluktot na sistema. Kaya naman, kung tayo na panghihinaang ng loob, hawakan natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. According to the song, no, sinabi ni song ni Don Moen, yung parang, God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. Tapos if hindi mo nakikita o hindi mo nare-reach ang kanyang kamay, trust ka lang sa pagmamahal niya. Kasi you will never get wrong with the love of God in you. And another woman, though itong woman na to, hindi siya believer. Hindi ko sure, I search about her, pero hindi naman sinabi kung believer siya. But, alam mo yun, yung story nito is si Liz Murray. Ito yung story nito ni Liz Murray is a teenager pa lang siya, namatay yung nanay niya. Pero yung nanay niya, sinabi dito, is a drug addict and with AIDS. So, grabe yung buhay nitong batang ito. And ang ganda ng story niya, kasi movie din yan eh. Ang ganda ng story niya. Kasi despite of hopelessness sa buhay, she fought. Nagtrabaho siya. Kasi alam niya, magaling siya, matalino siya eh. Pero hindi niya hinayaan ang kahirapan niya, ang past niya sa mga magulang niya, ang magdikta sa future niya. Kasi ang future niya lang daw, ang tanging kaya niyang panghawakan, ang kaya niyang baguhin. So what happened to her is, while she was studying, she worked hard to reach her goal. And according to her story, no, she is homeless. Walang-wala siya. Pero nakapasok siya sa Harvard University. And Harvard University is para sa mga mayayaman talaga yan. Bakit? Kasi talagang lalabas ka ng malaking pera dyan eh. Pero because of her dedication, it gives her the chance to change her future. At isa sa mga quotes sa book na nilagay niya, that God grant me the serenity to accept the things I cannot change, but the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Church, ang sitwasyon mo ngayon, maaaring hindi mo kayang baguhin.
Mahirap baguhin. Masakit doon, nasasaktan ka, nahihirapan ka, pero parang, Lord, parang hirap baguhin. Anong gagawin ko? But Liz Moray, hindi niya naman mababago kung anong nangyari ni, kasi nangyari na. Pero kaya niyang baguhin kung ano yung sa sarili niya. And last, no, katulad ni Leah, this man is also experience unwantedness, rejection. And this is Jesus Christ. Though Jesus Christ has the power, the capacity, the ability to change his future, to change kung anong mangyayari sa kanya, hindi niya man kailangan talaga mag-suffer eh. Kaya niyang baguhin yun eh. Pero he allows it to happen. Bakit? Kasi wala naman siyang planong baguhin kung ano yung mag-i-experience niya. Kahit alam niya na yun ang mangyayari sa kanya. Pero ang ginawa niya, nagpaubaya siya sa kanyang ama para baguhin ang future ng mga sangkatauhan. Why? Because through Jesus Christ, because of his death, we are cleansed by our sin. And because of his pagkabuhay ulit, nakalimutan ko yung English, no? Resurrection, no? We are secured and we are being redeemed. And it is written, even the Old Testament, na magsasuffer siya, but still, in-embrace niya. Hindi niya pinilit na baguhin ang senaryo ng buhay niya. At pinilit niyang baguhin ang senaryo ng buhay ng sangkatauhan. Church, many of us felt rejected. Many of us felt defeated. But one thing is for sure, that God is faithful at all times sa buhay natin. So as I end, let me share to you a verse from Jude 1:20-21. But you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying to the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Suffering in this world is just temporary because this is a foreign word. Talagang may suffering, may kasakitan, magkakasakit ka, masasaktan ka, manghihina ka, kasi nakatira ka pa sa falling world. Hindi ito ang pinangako sa iyo ng Panginoon na titirhan mo. Hindi ito ang katawan na pinangako sa iyo na ibibigay niya sa iyo. Higit pa kung anong nakikita natin dito. Kaya don't dwell on temporary things, but dwell what is eternal. That is in Christ Jesus our Lord. And we see in the story of Jacob, Leah, and Rachel, and everyone in the mga characters sa Bible, that God worked through this family to bring out His divine will for all of us. So even in full tension of pain, always remember, church, that God brought redemption and good destiny through that brokenness. Now may I ask everyone to stand up and let's pray. Yes, Lord. Now, church, gusto kong i-remind kayo ulit that our situation maybe is an unwanted situation. But despite of that, always remember that in your imperfection, in your imperfect life, still God's will enable to use you.
And then every deception or every action na gagawa natin, remind ourselves na lahat ito ay may kabiyak na resulta. Let's avoid also, church, favoritism, because favoritism is a sin. It's a law-breaking sin. Na kung saan, because of that, nagkakaroon tayo ng conflicts, relationship with one another. And always remind ourselves that God sees and blesses the overlooked. That kahit pa man naakala natin sa buhay natin na nag-iisa lang tayo, hindi tayo kagusto-gusto, pero ang Panginoon, pinipili ka niya, minamahal ka niya, iniingatan ka niya, at binibigyan ka niya ng bagong pag-asa. And last, church, sometimes through unwanted situation, let's remember that Jesus Christ also experienced unwanted scenario in his life. But through that, we have received the great redemption. Redemption, not just in this world, but an eternal redemption na kung saan lahat tayo ay mamumuhay eternally with the Lord. I know some of you still in this pain, but allow the Lord to heal you in your pain. Allow the Lord in your life na ma-experience mo siya, yung pagmamahal niya. At sa kasakitan mo, isipin mo na ginamit lang to ng Panginoon para makilala mo siya. Mas lalo ka pang lumapit sa Kanya at mas lalo mo siyang mamahalin. Life in this world is so cruel. Life in this world is unfair. But find justice, find fairness in the eyes of the Lord. Church, yes, Lord, thank you, God. Thank you, Father, because we have experienced this kind of situation sa buhay namin. Na-experience namin ng feeling namin nag-iisa kami. Na-experience namin na na-reject kami. Na-experience namin na hindi kami belong or hindi kami favorite ng kung sino man ang ninanais namin. Pero because of that, we saw you. We saw your goodness and faithfulness sa mga tao mo. Kaya naman, Panginoon, pinapanalangin ko ang bawat isa sa amin. Kung nakakaranas man kami niyan ngayon, tulungan mo kaming makita. Makita ka. Makita ang iyong kamay at magtiwala sa iyong pagmamahal. Thank you, Father, for everything. And we sealed our prayer, Lord, by the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Praise God. Tayo po ay mananatiling nakatayo. Thank you, Coach Nauts. Nice for that powerful word. Before we end, may I call on, I think we have a new friends today. Can we call him to go in front? Sige po, pwede po ba palakpakan natin sila? Amen. Good morning po and welcome to Life Giver Davao family. So, can we give them a lay hands para po ay mapag-pray natin sila? Sige po. Sige po, dito kayo, brother. Can you face them? Sige po. Harap kayo sa kanila. Yan. Dito ka, brother. Sige po. Sundan niyo po ako sa panalangin. Sabihin niyo, Jesus.
po natin sila. Amen. Sige po, makakabalik na tayo. Let's raise our hands. Pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Sige, makakabalik na po tayo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. And may the Lord be gracious to you. Lord, thank you for your word today that it reminds us, God. Tama, nakakaranas kami ng mga unwanted. Di kami napapansin. But it's okay pala, Lord. There's a purpose na hindi na namin kayang isipin. Years, 50 years, 100 years. We don't know what will happen in our life. But we just want to say thank you, Lord, for using us, Lord, for your glory. Lord, bless the works of our hands. Lord, mga pinupuntahan ng aming mga paa, palain mo po, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we pray for a person here. Kung may sakit ka, nararanasan ka sa pamilya mo, may sakit dyan, right now, receive complete healing. In the name of Jesus, pinapagaling ka na ng Diyos. Even yung mga nasa online na natin nanonood, receive complete healing right now in the name of Jesus. Lord, we pray also for the provision. Lord, sa bawat isa, in the name of Jesus. Lord, marami kaming babayaran, marami na naman kami mga expenses. Kailangan bilhin, needs, lalo na this coming December, this coming Christmas. Pero hindi kami mababalaka, hindi kami mag-worry, Lord, because you're going to provide in the name of Jesus. Lord, thank you for your church. Lord, na kung saan pinili mo kami magsama-sama, magkaisa as one family. May you bless us, Lord, sa aming panandaliang paghiwalay. Palain mo kami lahat for the whole week. And we're excited, Lord, sa gagawin mo pa. We bless your name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Isang malakas na palakpak para sa Diyos.